Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Kinumpirma ng kumpanyang PricewaterhouseCoopers o PwC sa isang pulong kasama si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual sa Estados Unidos ang kanilang pangako sa Pilipinas na lilikha ito ng libu-libong trabaho sa bansa. Ang nasabing pulong ay isa lamang sa mga sideline engagements ng DTI Chief sa isinagawang US-Japan-Philippines Trilateral Meeting sa Washington, D.C. Sa nasabing pulong, dito ipinahayag ng PwC ang Global Acceleration Center Project ng PwC Philippines na naglalayong magdala ng hindi bababa sa 5,000 bagong trabaho, kung saan kinikilala rin nito ang lumalagong role ng bansa bilang pangunahing destinasyon para sa mga Innovative Business Process Outsourcing o BPO operation. Tutuon ang nasabing proyekto sa mga high-value BPO sa larangan ng consulting spaces, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, cloud computing at cybersecurity. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iginiit ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na ilabas na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kanilang desisyon ukol sa kanilang petisyon na gawing 15 piso na ang minimum fare sa mga tradisyonal na jeepney. Ang iminungkahing 2 pisong dagdag sa pamasahe mula sa 13 piso ay bunsod na din ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mga nakalipas na linggo at batay na din sa mga nakalipas na oil trading, muling magkakaroon ng oil price increase itong linggo. Ayon sa mga oil industry players, posibleng tumaas ng 80 sentimo hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 20 sentimo hanggang 40 sentimo naman ang posibleng idadagdag sa kada litro ng gasolina. Sinabi ni ALTODAP President Boy Vargas na sinabihan na sila ng LTFRB na subject for resolution na ang petisyon, subalit wala pa ring inilalabas na desisyon ang ahensya. Nangako naman si LTFRB spokesperson Celine Pialago na makakaasa sila na makakatugon ang LTFRB, pero kailangan muna itong dumaan sa masusing pag-aaral at approval. Itong nakaraang linggo nagkaroon ng big time hike sa presyo ng langis kung saan umabot sa piso at 10 sentimo ang idinagdag sa presyo ng gasolina kada litro, piso at 55 sentimo sa kada litro ng diesel at piso at 40 sentimo sa kada litro ng kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinapakita sa pinakahuling oil market report ng International Energy Agency o IEA ang bumabagal na pandaigdigang demanda sa langis. Ayon sa IEA, naitala sa 1.6 na milyong bariles kada araw ang pandaigdigang demanda para sa langis sa unang quarter ng 2024. Mas mababa ito ng 120,000 bariles kada araw kumpara sa naunang mga forecast. Sinasabing maaaring dahilan ng pagbaba sa demanda na ito ay ang pagtaas ng vehicle efficiency, kabilang din ang paglago ng mga electric vehicle fleet at halos patapos ng post-COVID rebound. Nakikitaan din ng IEA na magpapatuloy ang pagbaba ng demanda sa 1.2 milyong bariles kada araw sa 2024 at 1.1 milyong bariles kada araw sa 2025. Sa kabila naman nito, inaasahan naman ang pagtaas ng global oil output sa 2024 kung saan pangungunahan naman ng Estados Unidos ang global supply growth hanggang 2025 para sa mga non-OPEC plus countries.
Sa usapin naman ng inventory, nananatiling mataas ang global observed oil inventories kung saan tumas pa ito sa 43.3 milyong bariles nitong Pebrero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.